Cathy, and thank you very much on behalf of Secretary Laguesma for accommodating Dole sa inyong very popular na programa. Naku, ito po, nangangamoy na ba ng 13th month pay? Unang-una, ayan. Kasi kanina pinatugtog ko yung kanta. Ito. Ayan, Christmas bonus. Ano ba pagkakaiba ng Christmas bonus sa 13th month pay, Director? Sa ating legal framework, sa ating batas, Miss Cathy, magkaiba yung 13-month pay at Christmas bonus na tinatawag nila. Yung ating 13-month pay ay mandatory, meaning may karapatan lahat ng ating mga rank and files na makatanggap nito. Ito ay nasa batas at dapat ito ibigay sa ating mga rank and file employees. Ang kaibahan naman ng Christmas bonus, wala kasi tayong batas na nag-oobliga na sa ating mga employers na ibigay ang Christmas bonus. But this is out of generosity, kung mataas ang business performance, or kung ito ay nakalagay sa company policy or ito ay nakalagay sa collective bargaining agreement. So sa ngayon, ang may batas lang natin ay yung 13-month pay para sa ating rank and file ng mga empleyado. Ayan, so magkaiba po yan mga kapuso ha. Yung 13th month pay, ito talaga nararapat ibigay. Yung bonus, kumbaga parang extra lang, regalo lang, no, Director, ganun lang. Yes, tama ka, Miss Cathy. Generosity yun. Pero napapansin din namin na marami-rami din mga company naman ang nagbibigay ng bonus. Hindi man ganun kalakihan, pero may extra din sila binibigay in recognition naman sa contribution ng ating mga manggagawa sa kanilang productivity and profitability naman. Okay, so pag-usapan po natin yung iminamandato ng batas, yung 13th month pay. Director Alvin, sino-sino ba yung mga dapat makatanggap nito? Nabanggit ko na, Miss Cathy, yung ating batas. Sinasabi nito, lahat ng rank and file employees natin, provided na sila ay nakapagtrabaho ng at least 1 month during the calendar year. Kung ngayon, 2025, basta nakarender ka ng 1 month of service, ikaw ay makakatanggap ng 13-month pay. Ang tanong na lang, magkano yung tatanggapin mo? Dahil 1 month ka lang or 2 months ka lang within the calendar year, ang tatanggapin mo ay proportionate amount. And then this is in contrast kung ikaw ay nagsimula ng January 1, full ang iyong 13-month pay kung wala kang leave without pay at wala kang mga absences at pagiging late natin. Pero hindi lahat ng ating rank and file employees, Miss Cathy, ay makakatanggap ng 13-month pay. Meron din tayong exclusion under Presidential Decree 851. Ito yung mga empleyado na purely commission, sila ay boundary, sila ay task basis or fixed ang kanilang pagbabayad. Meron din tayo mga manggagawa na partly commission, partly wage. Yun naman, makakatanggap ng 13-month doon sa kabuuang tanggap nila na wage component but not on the commission. Mm-hmm. So lahat ng natanggap nila, 1/12, yan yung kanilang equivalent 13-month pay. 1/12, ibig sabihin kung 12 buwan na silang nagtatrabaho sa isang kumpanya, isang buwan yung kanilang 13th month. Kaya nga 13th month. Yes. Mag-approximate yan, Miss Cathy. Ideally, dapat i-approximate niya yung or equal siya doon sa 1 month pay. Yan ay kung wala kang absent, wala kang leave without pay. Pero mababawasan ng konti kung within the year, meron kang absent or meron kang leave without pay. Okay, himayin po natin yung inyong definition kung sino yung makatatanggap. Rank and file employee, tas meron po kayong sinabi na ilang mga kategorya. Halimbawa po, contractual at hindi regular. Ayan, para mas maintindihan po naming lahat, Director. Ito, sila po ba ay makatatanggap ng 13th month pay? Oo, lahat, Miss Cathy, na rank and file, regardless kung ano ang kanilang employment classification. Sila man ay probationary, sila ay contractual, sila man ay deployed na mga contractors o yung mga nasa service contracting agreement, lahat sila ay makatanggap ng 13-month pay. Ang pag-uusapan na lang kung ikaw ay empleyado ng contractor, yung contractor ang magbibigay ng 13-month pay, and then yung mga project-based, basta ang importante nakarender sila ng at least 1 month during the calendar year, irrespective kung ano ang position nila. Basta within the classification sila ng rank and file, sila ay entitled na makatanggap ng 13-month pay. Yung pong mga arawan po ang bayad, yung wage earners na arawan, paano po yun?
Oo, sila din ang entitled, Miss Kate. Sila man ay arawan, sila man ay 1530, sila man ay monthly. Mm. Basta ang hindi lang entitled sa rank sa 13-month pay base sa ating Presidential Decree 851, yung mga managerial employees, yung mga manager, sila ay in-exclude. And then nabanggit ko kanina kung sila ay commission, sila ay boundary, sila ay task o yung per trabaho ang kanilang trabaho, hindi talaga tuloy-tuloy but intermittent, at ang kanilang engagement ay on a task basis, yun lang ang explicitly na exclude from the coverage ng 13-month pay under Presidential Decree number 851. Okay, Sir Alvin, yun pong computation, ayan pag-usapan natin. Kasi kung madali lang po i-compute, kung halimbawa isang taon ka na nandun sa kumpanya. Pero Tama. halimbawa ay sabi nyo nga, kung halimbawa November pumasok sa kumpanya, entitled pa rin makatanggap ng 13th month, pero iba po yung computation. Paano po ba yung pagko-compute noon? Ang computation nito, Miss Cathy, sa tingin namin madali lang. Kasi ito total mo lang yung tatanggapin mong sweldo sa buong taon, i-divide mo lang by 12 kasi 1 month, 1/12 palagi yung ating formula. Kung ikaw ay pumasok ng October, magkano tatanggapin mo sahod mula October hanggang December, divided by 12, yan yung equivalent mo or proportionate amount ng 13-month pay. Kung November naman, natanggap mo ng November and December divided by 12, yan yung proportionate mo na 13-month pay. Basta ang tandaan lang po ng ating mga nanonood, nakikinig, kung gusto mong i-validate kung tama ang binibigay, tingnan niyo po yung payslip ninyo mula January o kailan po kayo nagsimula, and yung expected po ninyo na sahod ng December divided by 12, dapat po malapit doon yung matatanggap nyo on or before December 24, 2025. Paano po kung iba-iba yung kanyang kinikita sa kada buwan? May mga ganun po, 'di ba, sir? Oo. Paano po 'yun? May mga ganun talaga, Miss Cathy, na iba-iba. Pero ang pinadali na lang yung computation natin kasi ito total mo lang. Kung ang kita Mm. mo halimbawa ng October ay 10,000 and Mm. then may mga emergency ka, hindi ka nakapasok ng November, ano na lang, 5,000, then 10,000 ulit sa December. So 10 plus 5 plus 10, 25,000 divided by 12, yan yung expected na matatanggap mo sa December 24, on or before December 24, 2025. So, Sir Alvin, hindi pala totoo yung sinasabi na dapat 6 months and above ka na nasa kumpanya bago ka makatanggap ng 13th month pay. Mali yun, Miss Cathy. Kinokorek nga natin yun kasi meron tayong mga natatanggap din na balita na may mga conditionality na 6 months. Mali yun. Ang ating requirement lang ay at least 1 month ka within the calendar year, ikaw ay makakatanggap na ng 13-month pay. Ayan so mali pala yung sinasabi nung iba na kailangan 6 na buwan pataas ka na tapos doon ka lang makatatanggap. So kahit isang buwan pala ay maaari ka nang mabigyan ng 13th month pay pero yun nga, merong computation. Okay, Sir Alvin, kailan dapat ibigay ang 13th month pay? Kailan pwedeng mag-umpisang ibigay at hanggang kailan pwedeng matanggap ito ng mga empleyado? Oh, yes, Miss Cathy. Alam ko si Sec may mga radio interview si Sec, TV interview na Mm. parang October pa sinasabi niya dahan-dahan na natin ibigay yung 13-month pay. Mm. Iba kasi itong modelo ng payment ng 13-month pay. Basta ang requirement ng batas, Miss Cathy, dapat huwag nang palampasin yung December 24. So dahil ang kondisyon ng batas ay on or before December 24, maraming company na 2 beses nilang binibigay, kalahati ng June, kalahati ng December. Yung ibang company naman, para hindi sila mabigatan, monthly nilang binibigay, hinati-hati na nila into 12. Maraming modalities ng payment. Basta importante, yung total na tatanggapin ng ating mga manggagawa ay dapat maibigay on or before December 24. Pag Mhm. sinabi natin on or before December 24, wag namang December 24 kasi yan, hindi na makabili yung ating mga manggagawa ang gusto Oo. nila. Para naman And may then, pang Noche alam, Buena, ano, Sir Alvin?
Yes, alam naman natin, Miss Cathy, na pagtungtong ng December 15 ay medyo mahal na yung mga presyo natin. Kaya Mm. kahit medyo malaki-laki yung ating 13-month pay, hindi na gaanong ramdam dahil yung inflation ng ating mga basic goods and services, mataas na rin. So dapat ngayon, dahan-dahan na nating ibigay, 1/4, 1/2, hanggang kaunti na lang ang December 24. Meron po bang mga kumpanya na exempted sa pagbibigay ng 13th month pay, Sir Alvin? Naku, wala na ngayon, Miss Cathy. Pero pag binasa mo yung batas, meron diyang exemption nung pinasa itong 13-month pay. Yung nagbibigay na ng 13-month pay noon. Pero napakatagal na po itong 13-month pay law. Ito po ay panahon pa ni President Marcos Sr. So lahat po, wala na po ngayong exempted. Lahat po ay dapat magbigay ng 13-month pay. Okay, may mga tanong po tayo dito sa ating Text Connect. Si 5560 ang kanyang tanong. Pag pinaalis ang staff dahil nagnakaw o puro absent, kailangan pa bang bigyan ng 13th month pay? Hindi nabanggit ng ating nagte-text, Miss Cathy, kung pinaalis ba yan with due process. Pero dito sa ating 13-month pay kasi, irrelevant kasi dito kung natanggal ka o hindi. Kasi even yung mga nag-resign, even yung mga nag-retire, na separate ka within the year, sinasabi ng ating batas na meron kang proportionate, hindi lang buo. Kung natanggap ka ng halimbawa, naalis ka sa trabaho ng October, so ang 13-month pay mo ay imo-multiply mo ng 10 divided by 12. So ang multiplier mo 10/12. Yung natanggap mo na total sa January to November divided by 12, yan yung proportionate amount ng 13-month pay mo. So kahit hindi pa Pasko at natanggal ka sa trabaho, with due process, yun po yung kondisyon, ano po, ay pwede rin pala or dapat palang makatanggap ka. Kasama na yun, Miss Cathy, sa final pay na tatanggapin. Natatandaan mo, merong inisyu sa Secretary Laguesma na clarificatory labor advisory when to issue yung last pay. So sa mga nag-resign, umalis sa trabaho, within 1 month, kasama din yung 13-month pay mo, proportionate amount, yung mga monetary value ng mga hindi mo nagamit na leave benefits, kasama yan sa ibibigay na final pay na dapat matanggap mo 30 days after yung termination or separation from work. Okay, si 3463, kasama po ba o meron po ba na 13th month pay ang mga kasambahay? Opo, yung kasambahay po natin, yung kanilang entitlement sa 13-month pay ay specifically po mentioned sa kasambahay law natin tsaka sa implementing rules and regulation ng kasambahay. Ang computation natin, Miss Cathy, ganun din. Magkano yung natanggap mo sa buong taon divided by 12, yan rin po matatanggap natin sa mga kasambahay. But considering na mababa yung sweldo ng ating mga kasambahay, baka pwede naman siguro natin dagdagan ng konti, pamasko rin sa kanila para mas gumanda yung kanilang service and treatment sa atin. Si 3159, pati po ba kami sa barangay? Merong bonus o baka 13th month pay ang ibig niya sabihin. Okay, barangay workers. Barangay workers, hindi ko kabisado ito, Miss Cathy, kung sila ay job order kaya sila ng LGU. Kasi kung sila ay connected sa government, may separate compensation ang government. May 13-month pay din sa government, pero ito ay nasa General Appropriations Act or kung sa LGU, ito ay subject sa kanilang Sangguniang Bayan Resolution. I think dependent din sa availability of funds nila. So depende po sa kanilang status of employment sa barangay at kung sino yung employer nila, kung LGU. Tama yun. Oo, yung iba kasi volunteer, ano po? Yung iba volunteer, hindi sila covered ng 13-month pay. And probably yung iba ay yung katulad ng mga barangay health worker, hindi ko lang kabisado kung anong status nila. Kung sila ay barangay health worker at regular, sila ay makakatanggap ng 13-month pay. Hindi sa employer mismo nila, but ito ay sa local government units naman. Okay, si 0854 ang tanong, yun po bang 13th month pay ay may tax?
Alam ko meron eh. Director, alam ko meron. May tax ba yung natatanggap namin? Parang meron, oo. Meron Oo. eh. Oo. Tama ka, Miss Cathy. Nahirapan lang ako mag-respond kasi gusto ko sana matanggap nilang buo. But unfortunately, yung Mm. ating tax law po kasi, meron pong ceiling. Ayun, may bracket Hindi, daw, sabi ni, may ni bracket. Henry Atuelan. Oo, kasi yung kanya above the bracket eh. Oo, alam na ni Henry. Pero sa ating mga rank and file workers, Miss Cathy, basta hindi lalampas ng 90,000, hindi siya subject ng withholding tax. So buo mo Mm. matatanggap yun. Pero kung ang iyong 13-month pay ay 100,000, yung 90,000 ay hindi subject sa withholding tax, but yung Mm. 10,000 na lumampas ay subject ngayon sa income tax. So siguro correct na lang ako ng mga kaibigan natin sa Bureau of Internal Revenue, but I'm certain of the 90,000 ceiling. Mhm. So ayan, so kung below 90, exempted pala dapat. Si Henry kasi hindi exempted eh. Kaya may tax yung kanya. Okay, yun daw mga JO, mabibigyan daw po ba ng 13th month? Sa DepEd daw siya. Mahirap sagutin yung job order, Miss Cathy, kasi nasa mandate na ito ng Department of Budget and Management. Baka mapagalitan ako ng DBM. Mm. Last year, Miss Cathy, nag-issue ng special issuance ang DBM granting 13-month pay sa ating mga job order in the government. Okay, yung mga tracking daw, siguro yung mga pahinante or truck driver, tanong daw niya, meron daw pang 13th month kasi daw per trip lang daw sila. Medyo mahirapan tayo i-resolve yung ating mga truck drivers kasi dito sa ating guidelines, Miss Cathy, pag sinasabi natin kung sila ay commission, per trip, per task, baka papasok sila dito sa not covered ng 13-month pay. Pero ayokong sabihin na hindi sila covered. Ang advice namin sa kanila, Miss Cathy, lumapit pa rin sa ating DOLE at magpa-assist sila kasi may mga questions po kaming tinatanong sa kanila to ascertain whether sila ay covered ng 13-month at hindi covered ng 13-month pay. But in general, ang sinasabi ng ating batas, kung ikaw ay purely commission, ikaw ay naka-boundary, ikaw ay naka-task or per trip basis, baka hindi ka mabigyan ng 13-month pay under Presidential Decree 851. So, depende rin siguro dun sa kontrata nila. Baka meron silang kopya, ano, sir? Baka Yes. pwede nilang tingnan. Meron din kasing, although excluded sila dito sa ating presidential decree, na mention ko kanina na mabait yung kanilang mga company. Nagbibigay pa rin ng 13-month pay. And then yung iba, subject sa collective bargaining, kahit hindi explicitly covered sa Presidential Decree 851, nakakatanggap sila ng 13-month pay. Mhm. Okay, sir, yung may mga katanungan ako. Ang dami pong tanong dito. Actually, nagtatanong kung kasali daw ba sila o hindi. Okay, yung mga hindi po malinaw sa kanila, sabi niyo po pwedeng lumapit sa inyo. Saan po ba sila pwedeng makipag-ugnayan? Parang kung gusto nila, Miss Cathy, malaman lang, enlightenment, or Mm-mm. malaman lang, pwede silang tumawag sa aming hotline 1349. Available yon Monday to Friday, 8 to 5, office hours din. Pero kung gusto nila na mas maayos na assessment, kung sila ay malapit doon sa mga exclusion, I advise them na pumunta sa aming opisina ng DOLE. Kami po ay present sa lahat ng regions, lahat ng probinsya. Dito sa National Capital Region, halos lahat po ng cities ay meron pong opisina ang Department of Labor and Employment. Tingnan nyo na lang po sa aming Facebook account, yung mga addresses, tsaka sa website po ng Department of Labor and Employment. Director Curada, maraming salamat po sa inyong panahon at sa pagbibigay linaw sa mga tanong ng ating mga kapuso. Salamat, Ms. Cathy, and on behalf of Secretary Laguesma, marami pong salamat sa DZWB. Ate po na